Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan, mga kaibigan, na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 5, talatang 24. Ayan, Juan 5:24. Pagkatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa isang gabing nagdaan na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Aming nasilayan ang araw na nilikha mo, Panginoon. Aming nasilayan ang buhay na patuloy na naglilingkod at sumusunod sa iyong kalooban. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan, mga kapatid na may mga karamdaman. Abutin mo po sila, O Diyos, at ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Pagalingin mo po, Panginoon, ang bawat isang nakikinig sa umagang ito. Tulungan mo sila, O Diyos, na makabangon sa banig ng karamdaman. Gayon din po, O Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid, mga kaibigan, na mga mangingisda, na sila'y ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na mga magsasaka, na sila ay ingatan mo sa kanilang pagsaka. Ilayo mo sila sa kapahamakan, O Diyos, upang marami silang maitanim ng mga pagkain katulad ng gulay, prutas, palay, at iba pa, upang maraming maihanda sa hapagkainan ng iyong mga anak. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na magsidako sa kanilang mga iglesia upang mananambahan. Patuloy mo po silang ingatan, Ama, at ilayo mo sila sa kapahamakan. Gayon din po, O Diyos, ang aming mga manggagawa tulad ng mga pastor, ministro, mga kaparian. Ingatan mo sila at patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, O Diyos, upang maihatid ang mabuting balita sa mga tao, sa iyong mga nilikha, upang ang hindi pa nakakakilala sa inyo ay makilala kanila ng lubusan, Panginoon, at tanggapin ka bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Panginoong Diyos, amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga leaders ng aming bansa, na ingatan mo po sila. Sa araw na ito, Diyos, naway makapagmuni-muni sila sa lahat ng mga ginagawa nila upang makapaglingkod sila sa bayan ng matapat at sila ay sumunod sa kalooban mo, Panginoon. Gayon din po, Diyos, dalangin namin ang mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid namin na naghahanap buhay sa ibang bansa. Lalong-lalo na, O Diyos, na yung lugar na may kaguluhan, may giyera. Lord, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan ng mga anak mong ito.
Bagkus proteksyonan mo sila, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay ligtas na makapagtrabaho sa lugar kung saan naroon sila, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Katiyakan sa kaligtasan. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan. Katiyakan sa kaligtasan. Malalaman ng mga bagong nagsisimula pa lamang sa buhay Kristiyano na ang kanilang mga kasalanan ay ipinatawad na at sila ay mga anak na ng Diyos. Kung naabot na natin ang mga kondisyon para sa kaligtasan, gaya ng ipinaliwanag sa salita ng Diyos, matatagpuan na natin ang katiyakan sa pamagitan ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Kung nakikita natin ang ating mga buhay ay binago na tayo, ay may isang maalab na pag-ibig sa mga kapatid at sa Diyos, matitiyak nating tayo nga ay ipinanganak na muli at mga anak na ng Diyos. Sa ganyang kalagayan, mga kaibigan, ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa ating mga puso. Magbibigay din siya sa atin ng patutong tayo nga ay mga anak ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Jesucristo. Makatitiyak tayo na tayo'y ligtas na, mga kaibigan. Ayon sa Juan 5:24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Dito bigyan natin diin o punto ang dalawang salita. Ang salitang nakikinig at salitang sumasampalataya. Ang nakikinig sa salita ng Panginoon at ito'y kanyang isinasabuhay, kanyang sinasabuhay, sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kasi nakikinig siya Lalong-lalo na kung siya ay nakikinig at sumasampalataya sa Panginoon na ang Diyos, ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay. Mga kaibigan, natitiyak kong ikaw ay ligtas na. Hindi ka na mapapahamak. Yung Espiritu, kapag tayo lumisan sa mundong ito, mga kaibigan, hindi na mapapahamak, kundi magkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan doon sa langit, kasama ang ating Diyos na buhay. Diba? Hindi na tayo mapupunta sa dagat-dagatang apoy, ang impyerno. Kasi, natitiyak tayo na tayo ligtas na dahil nakikinig tayo At lalo-lalo lang, sumasampalataya tayo na ang Diyos ang siyang nag-iisang tagapagligtas sa atin. Diba? Ligtas tayo. Ligtas na tayo, mga kaibigan. Ayon sa 1 Juan 5:13, isinusulat ko ito sa inyo mga sumasampalataya sa anak ng Diyos, upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. Alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang mga pangako ng salita ng Diyos ayon sa Juan 1:12. Subalit, ang lahat ng tumanggap
ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Oh, kapag tumanggap tayo, mga kaibigan, at sumasampalataya, lalong-lalo na, binigyan niya tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Diba? Kapag tayo'y anak ng Diyos, meron tayong pribilehiyo. Ano yung pribilehiyo? Tayo po ay tagapagmana, mga kaibigan. Tagapagmana tayo sa Kanyang kaharian, ang buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. O, di ba? Malinaw na malinaw yan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ito ngayon, mga kaibigan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkaroon ng buhay. O, hindi magkaroon ng buhay. Sa halip, manatili sa Kanya ang puot ng Diyos. O, mamimili tayo, kaibigan. Pero piliin mo na ikaw ay sumasampalataya. Maniwala ka sa Panginoon, kaibigan, para mayroon kang buhay na walang hanggan. Maniwala ka at pagsisihan mo ang lahat ng mga kasalanang iyong nagawa upang ikaw, pagkaibigan, ay magkaroon ka ng buhay na kaligtas na walang hanggan. At ang iyong espiritu ay ligtas doon sa dagat-dagatang apoy dahil ikaw ay anak na ng Diyos. O, kapag anak, kapag mana. Ang sinumang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuo ng Diyos. Ang sinumang hindi naniniwala sa patutuong ito ay ginawang sinungaling ang Diyos dahil hindi siya naniniwala sa patutuo ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin. Hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayo mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamagitan ng Banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Ama ang Diyos. Diba? Mga patunay ng kaligtasan, mga kaibigan. Kung ikaw ay ligtas na, ito ang mga katunayan. Una ay pagsunod. Pagsunod. Ayon sa 1 Juan 2, talatang 3 hanggang 6, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang mga utos, ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos, ay sinungaling. At wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Kapag tayo'y sumunod sa mga utos ng Diyos, ang unang-una ay pag-ibig, di ba? Yun yung unang utos ng ibigin, pag-ibig. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Alam nating inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid, ang ating kapwa. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nanatili siya sa kamatayan. Ang Diyos ay hindi sinungaling sa kanyang mga pangako. Sa bawat isa na tumanggap o sumasampalataya kay Jesus bilang kaniyang tagapagligtas.
O tingnan natin ngayon mga kaibigan, ang 5 bagay na dapat nalaman natin tungkol sa katiyakan ng kaligtasan. Una, ikaw ay naging anak ng Diyos. O, kaibigan, ikaw ay naging anak ng Diyos. O, dati nang hindi ka pa nananampalataya sa anak, hindi ka pa nananampalataya, ay anak ka ng Diablo. No? Anak ka ng Diablo kasi hindi ka nananampalataya sa Diyos na buhay. Subalit, kaibigan, dahil ikaw ay nananampalataya at tinanggap mo si Jesus, ikaw ay naging anak niya at ikaw ay dadalhin niya sa kanyang tahanan sa tamang panahon. Pero, kaibigan, tandaan natin, bilang anak, pag nagkasala ka, tiyak, papaluin ka niya. Diba? Sa ating buhay, kung ang ating mga anak ay nagkasala, diba? Minsan, pinapalo natin, pinagalitan. Kasi, mahal natin ang ating anak. Ganon ang Diyos. Kapag tayo'y kanyang pinalo, kapag tayo'y mga anak na ng Diyos, natitiyak tayong papaluin tayo kapag tayo nagkasala. Dahil ayaw ng Diyos na mapahamak ang kanyang mga anak. Gusto ng Diyos ay patuloy siyang lumakad sa tamang daan. Kasi, kaibigan, dahil ikaw ay tagalangit na, hindi na tagalupa. Kaya, gusto ng Diyos na lumakad tayo ng tama. Okay, tingnan natin ang pangalawa. Ikaw ay binigyan ng buhay na walang hanggan. O kaibigan, meron ka ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Juan 5:24. So, ang ibig sabihin nito ay hindi ka na mapupunta sa lugar ng kapahamakan. O, dahil tumanggap ka na ng iyong kaluluwa, ay hindi na makakaranas ng kamatayan o kaparusahan doon sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Tiniyak ng Diyos na ikaw ay para sa buhay at hindi sa kamatayan. O, kaibigan, ang pangatlo, ikaw ay pinatawad na ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan. Ito po ay matatagpuan sa Efeso 1:7. Di ba? Ang kasalanan ang malaking balakid sa kaligtasan at ito ang dahilan bakit ibubulid ng Diyos ang tao sa impyerno. O, makita natin sa pahayag 21:8 at pangalawang Tesalonika 1:8. Diba? Subalit, nang tanggapin mo, kaibigan, si Jesus, ang dugo niya ang siyang naglinis at nag-alis sa iyo sa kabayaran ng kasalanan. Kaya, naligtas ka, kaibigan. Ligtas ka. Ikaw ay tinatakan at tinathanan ng Espiritu ng Diyos. Pang-apat po yun. Tinatakan at tinahanan ng Espiritu ng Diyos. Ito ay patunay na ikaw ngayon, kaibigan, ay sa Diyos. Dahil may tatak na tayo. Tatak ng Espiritu ng Diyos. Ang walang Espiritu ay hindi sa Diyos. O, siyempre, di ba? Wala kang tatak eh. Wala kang Espiritu. Hindi na nanahan ang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay. Kaya hindi ka sa Diyos. Lagi kang gumagawa ng kabulastugan dito sa lupa. Pero kapag ikaw ay anak ng Diyos, tinatakan ka at ang Espiritu ay nananahan sa atin upang siya ay gumagabay sa tamang landas sa ating buhay. At panglima, ikaw ay naitala na sa langit, kaibigan. Meron ka ng pangalan sa langit. O, meron ka ng pangalan sa langit. Nakakatiyak ka na ikaw ay nasa mabubuting kalagayan, ang buhay na walang hanggan. Tandaan, kaibigan, ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa iyong pakiramdam at kalagayan sa buhay, sapagkat ito ay nagbabago. Ang tunay na batayan ay ang salita ng Diyos at pagkilos ng banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin.
Salamat o Diyos sa mga salita na aming napagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo. Salamat Panginoon sa iyong mga pangako na hindi mo kami iniwanan ni pabayaan man. Meron kaming lugar sa iyong tahanan ng buhay na walang hanggan. Salamat o Diyos sa iyong dugo na siyang naglinis sa amin, sa aming mga kasalanan upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kami ay may karapatang tawagin mong anak at tawagin ka rin naming Ama. Salamat o Diyos. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa mga salita mong ito. Ikaw o Diyos ang siyang patuloy na maghari sa kanyang mga puso upang sila o Diyos ay magkaroon ng paglakad sa tamang landas, Panginoon. Lord, maraming salamat at pinupuri ka sa pangalan ni Jesus. Amen.